Magandang hapon po, Ma'am Luna. Ako si Samantha, high school student sa isang eskwelahan dito sa Maynila. Masasabi kong normal naman ang buhay ko. Masipag ako sa pag-aaral, mabait at simple lang. Pero hindi ko akalain na magbabago ang lahat dahil sa isang group project na akala ko ay normal lang. Noong araw na iyon, sa huling klase namin bago magbakasyon, nagdesisyon ang aming guro sa Araling Panlipunan na ang magiging proyekto namin ay tungkol sa mga nawala o di natagpo ang lugar sa Pilipinas. Napaka-interesante ng tema. Kaya lahat kami ay sobrang excited. Agad kaming nagbuo ng grupo. Kasama ko si Andrea, ang masayahing kaklase ko, si Patrick na tahimik pero matalino, at si Miguel, ang leader namin na laging may ideya sa lahat ng bagay. Saan kaya tayo magsisimula? Tanong ni Andrea habang nag-uusap kami sa kantin. Kailangan natin maghanap ng kakaibang lugar, sagot ni Miguel habang nagtatype sa kanyang cellphone. Yung hindi pa gaano na pag-aaralan o nararating. Habang binabasa ni Miguel ang mga lumang article online, bigla siyang tumigil. Guys, alam niyo bang tungkol sa Biringan City? Napataas ang kilay namin. Biringan City? Wala sa amin ang nakaraning noon. Ano yun? Parang alamat? Tanong ko. Oo, sabi niya. Sabi dito, isang nawawalang lungsod sa Samar. Maraming kwento na parang mystical daw yung lugar. Pero walang makakapagsabi kung totoo nga ito o alamat lang. Pwede kayang ito na lang yung gawin nating topic? Nagkatinginan kami. Mukhang maganda ang ideya. Maya-maya pa, napagkasunduan naming pumunta sa Samar para magsagawa ng pananaliksik. Pag-uwi ko sa bahay, dali-dali akong nagpaalam sa mga magulang ko. Ma, pa, kailangan kong pumunta sa probinsya para sa school project namin, sabi ko habang nakatayo sa harap ng mesa sa kusina. Napalingon si Mama mula sa paghuhugas ng pinggan. Probinsya? Saang probinsya naman yan? Sa Samar po, Ma. Sandali lang naman po kami. Siguro mga 3 araw lang. Agad umirap si Papa. Samantha, di mo kailangan lumayo para sa project. Gamitin mo na lang ang internet. Alam ko nang mahirap silang kumbinsihin, lalo na at protective sila sa akin. Pero talagang gusto kong sumama. Hindi lang dahil interesting ang project, kundi dahil gusto kong makaranas ng adventure. Pa, kailangan talaga namin mag-field work at kasama ko naman po yung mga kaklase ko. Responsable naman sila eh. Pangangatwiran ko. Sino ba yung mga kaklase mo? Lalaki ba o babae? Tanong ni Papa na may halong duda. Halo po, sagot ko ng mahina. Pero safe po to. Wala naman pong masamang mangyayari. Gagawin lang namin ang project namin tapos uuwi na rin agad. Hindi na sumagot si Papa. Nakatingin siya kay Mama na parang humihingi ng suporta. Kinabukasan, nagising ako na may sulat sa lamesa. Pwede kang sumama, pero mag-iingat ka. Tumawag ka araw-araw. Wag na wag kang magpapakabi sa labas. Napangiti ako. Sa wakas, pumayag sila. Nagkita-kita kami ng grupo sa bahay ni Miguel para pag-usapan ang detalye ng biyahe. So, anong plano? Tanong ni Patrick habang hawak ang isang mapa ng Samar. Maghanap siguro tayo ng local guide na pwede magdala sa atin, sagot ni Miguel. May mga barangay daw na malapit sa lugar kung saan sinasabing nandoon ang Biringan. Doon tayo magsisimula. Hindi ba delikado yun? Tanong ni Andrea na halatang kinakabahan. Hindi naman siguro, sagot ni Miguel. Ang importante, mag-ingat tayo at sundin ang mga sasabihin ng mga taong taga doon. Lahat kami ay excited, pero hindi ko maalis ang pakiramdam na parang may mali. Hindi ko maipaliwanag, Ma'am Luna. Parang
May bumubulong sa akin na hindi dapat ituloy ang plano. Pero binaliwala ko ito. Ang sabi ko sa sarili ko, baka iniisip ko lang dahil hindi pa ako nakakapunta ng probinsya. Dumating ang araw ng biyahe. Maaga kaming umalis, sakay ng bus papunta sa pier. Habang nasa biyahe, panay ang kwentuhan namin. Ano kaya itsura ng Biringan kung totoo nga to? Tanong ni Andrea. Baka parang lumang lungsod na puno ng kahoy at mga abandonadong bahay. Sagot ko naman. O baka wala talaga tayong makita. Sabat ni Patrick. Alamat lang naman talaga yata yun eh. Ngunit, tumahimik si Miguel at seryosong nagsalita. Pero paano kung totoo? Hindi ko makakalimutan ang unang araw namin sa Samar, Ma'am Luna. Sa kabila ng init ng araw, parang may malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa kaba o dahil may ibang bagay na hindi ko maipaliwanag. Kasama ko ang mga kaklase kong sina Miguel, Patrick at Andrea. Bit-bit ang mga gamit namin habang naghahanap ng pwedeng gabay para makarating sa lugar kung saan sinasabing naroroon ng Biringan. Pagdating namin sa barangay, kakaiba ang pakiramdam ko. Hindi ito tulad ng ibang probinsya na napuntahan ko na dati. Tahimik ang paligid. Parang bihira ang tao. At ang mga bahay ay tila luma at madilim kahit tanghali. Lumapit kami sa isang tindahan para magtanong. Manong, alam niyo po ba kung may pwedeng magdala sa amin sa Biringan? Tanong ni Miguel, bahagyang pabulong ang huling salita. Parang natatakot banggitin. Napatingin ang tindero sa amin. Napansin ko ang pagdilim ng ekspresyon ng kanyang mukha. Mga bata, hindi magandang ideya yan. Sabi niya ng mababang boses. Wala kayong matatagpuan doon, kundi gulo. Pero po, para sa project lang namin. Sagot ni Patrick, pilit na ngumiti. Hindi po kami magtatagal. Gusto lang namin pong makita kung anong totoo. Huminga ng malalim ang tindero bago ituro ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno. Kung mapilit kayo, tanungin niyo siya. Pero mag-ingat kayo. Lumapit kami sa matandang lalaki. Nakasuot siya ng kupas, nakamisita at sombrero. At tila abala sa pagsusunog ng mga tuyong dahon. Pagdating namin malapit sa kanya, tumingala siya at ngumiti. Pero kakaiba ang ngiti niya. Parang mabigat. Parang pilit. Gusto niyo bang makarating sa lugar na iyon? Tanong niya. Nagkatinginan kami. Si Miguel ang unang sumagot. Opo, tay. Kailangan lang po talaga namin para sa research namin eh. Sigurado ba kayo? Tanong ng matanda, tumitig sa aming lahat. Hindi nyo ba alam na maraming nawawala doon? At ang iba, hindi na bumabalik? Napalunok ako. Nakaramdam ako ng bigat sa dibdib. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit. Sa kabila ng lahat, sumagot pa rin si Miguel. Opo tay, sigurado po kami. Tumayo ang matanda, itinapon ang hawak niyang tuyong dahon at inilibot ang paningin niya sa paligid. Kung ganon, sundan niyo ko. Habang naglalakad kami sa makitid na daan papunta sa kagubatan, parang tumitindi ang init. Pero kakaibang lamig ang nararamdaman ko. Tahimik ang lahat. Walang tunog ng ibon, walang kaluskos ng dahon. Kahit ang yabag ng aming mga paa ay parang lunod sa katahimikan. Napansin kong kakaiba ang kilos ng matanda. Napakabilis niyang maglakad. Pero hindi siya hinihingal. Hindi rin siya lumilingon kahit isang beses para tingnan kung nakasunod kami. Ang weird ng matandang to, no? Bulong ni Andrea sa akin. Pilit na nilalabanan ng kaba sa kanyang boses.
Tumango ako, ngunit hindi ko na siya sinagot. Nang marating namin ang isang clearing sa kagubatan, biglang tumigil ang matanda. Hinugot niya ang isang maliit na garapon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Amoy ng mga tuyong dahon at parang insenso ang sumingaw. "Ano po yan?" tanong ni Patrick, nagtataka. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, binulungan niya ang hangin. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya, pero parang ibang wika ito. Maya-maya pa, ibinuga niya ang laman ng garapon sa hangin. Agad nagkalat ang amoy ng insenso na tila kumalat sa buong paligid. Biglang lumamig ang hangin at pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa amin mula sa kadiliman ng mga puno. "Bakit parang ang creepy dito?" bulong ni Andrea, mahigpit na hinawakan ng braso ko. "Huwag kang maingay," sabi ng matanda. Sa wakas ay tumingin sa amin. Pero ang mga mata niya, napansin kong dilat na dilat at parang wala siyang itim sa mata niya. Puro puti ito. Napaatras ako. Hindi ako sigurado kung namamalikmata lang ako, pero ang titig niya ay parang tumatagos sa kaluluwa ko. Ano pong ibig sabihin ito?" tanong ni Miguel, halatang nagpipigil ng kaba. Ngumiti ang matanda, pero ang ngiti niya ay hindi nakakaaliw. "Nakarating na tayo. Ang susunod, nasa kamay niyo na." Ano pong ibig niyong sabihin?" tanong ni Patrick, nanginginig ang boses. Bigla niyang itinuro ang daan sa harap. "Diyan kayo dadaan. Pero tandaan nyo ito. Kapag naramdaman nyong may sumusunod sa inyo, huwag kayong lilingon. At kung may marinig kayong tawag mula sa likod nyo, huwag nyong sasagutin." Lahat kami ay napatigil. Narinig ko ang kaba sa bawat hininga ng mga kasama ko. "Bakit po?" tanong ko ng mahina. "Dahil kapag tumingin o sumagot kayo, hindi na kayo makakabalik," sagot niya, sabay talikod at naglakad papalayo. Habang lumalayo siya, bigla siyang nawala sa paningin namin. Kahit wala namang makapal na puno o anuman na pwedeng pagtaguan. Napakabilis. Parang naglaho lang siya sa hangin. "Guys, sigurado pa tayong itutuloy natin to?" tanong ni Andrea, halos mangiyak-ngiyak na. "Wala nang atrasan," sagot ni Miguel, kahit halata sa boses niya ang kaba. "Nandito na tayo eh." Humakbang kami papunta sa madilim na daan, at sa bawat hakbang, pakiramdam ko palapit ng palapit ang hindi ko maipaliwanag na takot. Parang hinahabol kami ng lugar na ito. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa unahan. Pero ang sigurado ako, Ma'am Luna, hindi na magiging normal ang mga susunod na mangyayari. Ang dilim sa kagubatan ay tila mas malapot kesa sa gabi sa lungsod. Sa bawat hakbang namin, nararamdaman ko ang bigat ng paligid. Parang may nakatingin sa amin. Pero kapag lumilingon ako, wala akong nakikita. Si Andrea, mahigpit pa rin ang kapit sa braso ko. Tahimik lang sina Miguel at Patrick sa unahan. Pero ramdam ko ang tensyon sa kanilang mga hakbang. "Saan kaya tayo dadalhin ng daang to?" bulong ni Andrea, halos pabulong sa hangin. Hindi ko siya sinagot. Sa totoo lang, ayaw kong malaman. Pagkaraan ng ilang minuto, biglang napansin kong parang may tunog na sumisingit sa katahimikan ng kagubatan. Sa una, mahina lang ito.
Parang boses ng hangin na sumasayaw sa mga dahon. Pero habang lumalakad kami, unti-unti itong lumalakas. Tumigil ako at nakinig. Hindi ito basta tunog ng kalikasan. May ritmo ito. Parang musika. Naririnig niyo ba yun? Tanong ko habang pinipilit kong tukuyin kung saan ito nanggagaling. Huminto rin ang grupo. Si Miguel ang unang sumagot. Anong tunog? Wala naman akong naririnig. Tumingin ako kay Andrea. Ikaw, naririnig mo rin ba? Tumango siya. Nanginginig ang boses ng magsalita. Oo, parang may naghaharana. Maya-maya pa, nadinig na rin ni Patrick. Guys, teka, totoo ba to? Sinong naghaharana sa gitna ng kagubatan? Hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang, mas lumalakas ang tugtog habang papalapit kami sa isang bahagi ng kagubatan na tila mas madilim kaysa sa iba. Ang tono ay parang luma. Isang kanta na naririnig mo lang sa mga lumang pelikula o radyo noong dekada 60. At sa bawat hakbang, parang mas lumalapit ang musika sa amin. Dapat ba nating sundan? Tanong ni Miguel, halatang nag-aalangan. Hindi ba dapat tumalikod na tayo? Sagot ni Andrea, nanginginig na. Sa gitna ng pagdidesisyon namin, biglang tumigil ang tugtog. Napalibutan kami ng tahimik na paligid. Mas nakakabingi kesa sa ingay kanina. At saka ito muling nagsimula. Hindi na mula sa malayo, kundi parang nasa paligid na namin. Sino yan? Sigaw ni Patrick. Walang sumagot. Tanging ang malamlam at nakakatakot na tugtog ang naririnig namin. Ang lamig ng hangin ay tila tumagos sa aking balat at naramdaman kong bumigat ang bawat paghinga ko. Biglang naramdaman kong hinila ako ni Andrea. Samantha, may nakikita ako sa gilid. Bulong niya, sabay turo sa kanang bahagi ng kagubatan. Pagtingin ko, para akong natulala. Sa gilid ng mga puno, may anino ng isang tao. Hindi gumagalaw, hindi naglalakad, pero malinaw ang hugis niya sa likod ng mahihinang ilaw ng lampara ni Miguel. Miguel, doon! Sigaw ko, sabay turo. Agad niyang itinaas ang lampara, pero sa halip na makita ang anino, nawala ito. Samantha, walang tao, sabi ni Miguel. May tao! Sigaw ko ulit. Nakita ko! Hindi ako nababaliw, Miguel! May tao! Bago pa namin maiproseso ang lahat, biglang naging mas mabilis ang tugtog. Ang mga nota ay naging mas nakakatakot. Parang nilalaro ang utak namin. Mas bumilis din ang tugtog ng tibok ng puso ko. At naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking noo. Tama na to. Umalis na tayo dito. Sabi ni Andrea, halos umiiyak na. Ngunit, bago pa kami makakilos, may narinig kaming boses na umaawit kasama ng tugtog. Ito ay malamlam. Tila galing sa malayo. Ngunit, malinaw. Isang babaeng boses. Mahinahon, ngunit nakakaantig sa kalooban. Parang hinihila kami papunta sa kanya. Huwag kayong sumunod! Bulong ni Patrick. Nanginginig ang boses. Pero si Miguel, parang wala sa sarili. Naglakad papunta sa direksyon ng boses. Miguel, wag! Sigaw ko, ngunit hindi siya nakinig. Habang sinusundan namin siya, nakita namin ang isang malaking puno na natatakpan ng mga ugat. Sa likod nito ay isang maliit na clearing. At sa gitna
may nakita kaming isang babae na nakaupo sa isang bato. Mahaba ang buhok niya, suot ang puting bestida, at ang kanyang ulo ay nakatungo habang patuloy sa pag-awit. "Miguel! Wag!" Sigaw ni Andrea. Pinipigilan si Miguel, ngunit parang wala siyang naririnig. Humakbang ako palapit kay Miguel. Pilit siyang hinila palayo. "Miguel, hindi na to normal. Umalis na tayo." Biglang tumigil ang babae sa pag-awit. Itinaas niya ang ulo, ngunit nang makita ko ang mukha niya, nanlamig ako. Walang mata ang babae. Ang lugar kung saan dapat naroon ang kanyang mga mata ay butas lamang, at mula roon ay tila umaagos ang maitim na likido. Ngumiti siya ng malaki at nakita ko ang kanyang mga ngipin. Matulis, parang isang hayop. "Umalis na tayo!" Sigaw ko, sabay hila kay Miguel. Ngunit bigla niyang ibinalik ang tingin sa babae. "Huwag kayong umalis!" Bulong ng babae. Ngunit parang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong clearing. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Pero hindi na ito normal na wika. Parang may ibang lengguwahe siyang ginagamit na hindi namin maintindihan. Pero parang tumatagos sa utak ko. Biglang nagdilim ang paligid at ang ilaw ng lampara ni Miguel ay nagningas, naglaho sa isang iglap. "Tumakbo na tayo!" Sigaw ni Patrick. Hinila kami papunta sa kabilang daan. Hindi ko na alam kung saan kami tumatakbo. Basta ang gusto ko lang ay makalayo sa babaeng iyon. Patuloy kaming tumatakbo. Ngunit habang lumalayo, mas lalong nagiging mahirap ang daan. Ang kagubatan ay tila nagbabago. Ang mga punong dinadaanan namin ay parang bumalik sa harap namin. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa amin pabalik sa parehong lugar. "Hindi tayo nakakalayo!" Sigaw ni Patrick. Huminto para humabol ng hininga. Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Miguel. Nanlalamig ang boses. "Paulit-ulit lang to," sagot niya. "Tingnan niyo." Tinuro niya ang isang malaking puno na may nakaukit na simbolo. Wala sa amin ang gumawa noon, ngunit nakita na namin ito kanina. "Bakit parang niloloko tayo ng lugar na to?" Tanong ni Andrea. Halos maiyak na. Nakatingin siya sa paligid na parang anumang oras ay may lilitaw mula sa dilim. "Samantha, anong gagawin natin?" Bago pa ako makasagot, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa tabi ko. Napatingin ako sa kaliwa at sa gilid ng aking mata, parang may gumalaw sa mga anino ng puno. "Guys, kailangan nating kumalma," sabi ni Miguel. Pilit na tinatago ang kaba sa kanyang boses. "Sundan na lang natin ang ilaw ng lampara. Baka may makakita tayo ng daan palabas." Tumango kaming lahat at naglakad ng dahan-dahan. Wala nang nagsalita, at ang tanging naririnig lang ay ang mga yabag ng aming paa at ang mahihinang paghinga. Maya-maya, nadama ko na parang nawawala si Andrea sa tabi ko. Huminto ako at tumingin sa likod. Wala na siya. "Andrea?" Tawag ko, ngunit walang sumagot. Agad na napansin ni Miguel na wala si Andrea. "Nasaan siya?" Tanong niya. "Kanina lang, nasa tabi mo siya." "Nandito lang siya kanina," sagot ko, halos magpanik. "Andrea? Nandyan ka ba? Nasaan ka?" Sinumulan naming tawagin ang pangalan niya, pero walang sagot. Bigla, naging mas tahimik ang paligid.
Masyadong tahimik. Walang tunog ng hangin. Walang kaluskos ng mga dahon. Ang katahimikan ay parang bumalot sa amin. Sumisikip ang pakiramdam ko. Wala ba kayong naririnig? Tanong ni Patrick. Nanginginig ang boses. Napatingin ako sa kanya. Anong naririnig mo? Parang umuungol na mahina. Sagot niya. Galing sa kanan. Lumingon kami sa direksyon na tinuturo niya. At doon namin nakita ang isang makitid na daan sa pagitan ng mga puno. Parang hinihila kami ng daan na iyon. Andrea, baka nandyan ka! Sigaw ni Miguel habang naglalakad papunta sa daan. Habang sinusundan namin ang makipot na daan, napansin kong tila umiiba ang paligid. Ang lupa ay basa at malambot, parang bagong hukay. Ang amoy ng hangin ay mabaho, parang nabubulok na karne. Hindi maganda to, bulong ko, pero walang nakinig. Sa dulo ng daan, nakita namin ang isang maliit na clearing. Sa gitna nito, may nakatayong isang malaking puno. Sa ilalim ng puno, nakaupo si Andrea. Ang buhok niya ay nakatakip sa kanyang mukha at nakatungo siya na parang tulala. Andrea! Sigaw ko, tumakbo papalapit sa kanya. Pero bago ko siya maabot, hinila ako ni Miguel. Huwag ka munang lumapit! Sabi niya, halatang nag-aalinlangan. May kakaiba dito. Tumingin ako na mas mabuti kay Andrea. May mga bagay na agad kong napansin. Ang kanyang damit ay marumi, puno ng putik, at ang kanyang kamay ay tila may mahahabang sugat. Ngunit ang pinakamalaking bagay na kinabahan ako ay ang paligid ng puno. Parang may nakaukit na mukha sa puno mismo. Lahat ay nakangiti ng masama. Andrea, nandyan ka ba? Tanong ni Patrick, lumapit ng dahan-dahan. Hindi siya sumagot. Maya-maya pa, dahan-dahang bumaling ang kanyang ulo sa amin. Nang makita ko ang kanyang mukha, para akong nanigas sa takot. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, ngunit parang walang buhay. Ngumiti ang bibig niya, ngunit pilit, parang may ibang kontrol sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Miguel. Nanginginig ang boses. Bigla siyang tumayo, ngunit ang kanyang mga galaw ay hindi natural. Parang isang manika na hinahatak ng mga tali. Huwag kayong lalapit! Sabi niya, pero ang boses niya ay malamig. Parang hindi na siya ang nagsasalita. Umalis na kayo habang kaya niyo pa! Bigla siyang napasigaw. Pero ang sigaw niya ay hindi normal. Para itong pinagsasama-samang boses ng iba't ibang tao. Malalim at nakakakilabot. Nagsimula siyang maglakad papalapit sa amin. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila mas bumibigat ang hangin. Tumakbo na tayo! Sigaw ni Patrick. Hinila kami palayo. Tumakbo kami pabalik sa kagubatan. Pero naririnig namin ang yabag ni Andrea o ng nilalang na nasa katawan niya, na parang hinahabol kami. Ang boses niya ay paulit-ulit na tumatawag sa pangalan namin. Pagkarating namin sa isang lugar na medyo maliwanag, bigla na lang tumigil ang mga yabag. Huminto kami at lumingon. Ngunit wala na si Andrea. Napatingin ako sa paligid, pero wala na talaga siya. Anong gagawin natin? Tanong ni Patrick, halos mahimatay sa kaba. Hindi ko alam ang sagot. Ang tanging alam ko lang, wala na si Andrea. At parang sinasabi ng lugar na ito na kami na
ang susunod. Pagkatapos ng pagkawala ni Andrea, mas lalong bumigat ang takot sa aming tatlo. Hindi na namin alam kung anong direksyon ang dapat naming tahakin. Ngunit nagpatuloy pa rin kami. Walang gustong magsalita. Para bang kahit anong ingay ay pwedeng magdala ng mas malaking panganib. Sa gitna ng aming paglalakad, natanaw namin ang isang kubo. Sa una, tila isang ordinaryong kubo ito. Nagawa sa nipa at kahoy. Lumang-luma na at parang hindi na ginagamit. "Baka may tao dito," sabi ni Miguel, pilit kinakalma ang sarili. "Pwede tayong magtanong kung paano makakalabas." Tumanggi si Patrick. "Di na ako nagtitiwala kahit kanino dito, Miguel. Napansin mo ba ang mga nangyayari?" "Wala tayong ibang choice," sagot ni Miguel. "Mas delikado kung tatambay tayo sa gitna ng kagubatan." Pinilit niya kaming sumunod. Habang papalapit kami sa kubo, napansin ko ang paligid nito. May mga bagay na kalat sa lupa. Mga laruan ng bata, isang punit na manika, isang bola, at ilang piraso ng mga laruan na yari sa kahoy. Ang mga ito ay parang kokoonti na lang ang natira sa orihinal na anyo. Pagbukas namin ng pinto, pumasok kami. Sa loob, napakadilim at amoy amag. May mga lamesa at bangko, ngunit puno ng alikabok at natatakpan ng mga uod. Sa isang sulok, may lampara na hindi na naman ginagamit. Ngunit ang mas nakakapansin ay ang mga larawan sa dingding. Mga lumang litrato na tila galing sa ibang panahon. Napatigil ako nang makita ko ang isa sa mga larawan. Parang hindi totoo ang nakikita ko. Ang larawan namin. Ako, si Miguel, si Patrick, at si Andrea. Nakatayo kami sa harap ng isang lugar na hindi ko matukoy. Nakangiti kaming lahat. Pero Ma'am Luna, hindi ko maalala kung kailan namin to kinunan. "Guys, tingnan nyo to," sabi ko, nanginginig habang itinuturo ang litrato. Lumapit si Patrick at Miguel at pare-pareho kaming natulala. Paano nangyari ito?" tanong ni Patrick, halos hindi makapagsalita. Walang sagot si Miguel. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng puso ko habang patuloy kong tinititigan ang larawan. Napagdesisyonan namin na lisanin ang kubo. Ngunit habang lumalakad kami palabas, may narinig akong kaluskos mula sa likod namin. Biglang huminto si Miguel at itinaas ang lampara. "Sino yan?" sigaw niya. Wala kami sagot na narinig. Ngunit, nang lumiwanag ang paligid dahil sa lampara, nakita ko ang isang anino sa sahig. Hindi ito anino namin. "Miguel, anino lang ba natin yan?" tanong ni Patrick. Nanginginig ang boses. "Hindi," sagot ko ng mahina. "Hindi yan sa atin." Ang anino ay tila hugis ng tao. Pero kakaiba. Hindi gumagalaw ayon sa lampara ni Miguel. Sa halip, parang dahan-dahang umaabot sa amin ang kamay nito. Unti-unting humahaba at gumagapang papunta sa mga paa namin. Tumakbo kami palayo. Hindi na iniintindi ang direksyon. Naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang ko. Parang may humihila sa akin pabalik. Ngunit hindi ako tumigil. Ang tanging nasa isip ko ay makalayo sa kung ano man ang sumusunod sa amin. Nang makarating kami sa isang clearing, huminto kami upang magpahinga. Halos hindi na kami makapagsalita. Puro hingal at takot ang bumabalot sa amin. Ngunit bago pa namin mahabol ang aming hininga, narinig namin ang isang boses. "Samantha!" Napalingon ako.
At doon ko siya nakita. Si Andrea. Nakatayo siya sa gitna ng clearing. Nakasuot pa rin ng parehong damit. Ngunit, mas marumi ito ngayon. Ang mukha niya ay punong-puno na ng sugat at ang kanyang mga mata ay maputla. "Andrea!" Sigaw ko. Ngunit agad akong hinila ni Miguel. "Teka lang, Samantha. Siguraduhin muna natin." Sabi niya, halatang kinukumbinsi rin ang sarili na tama ang ginagawa niya. Lumapit si Andrea ng dahan-dahan. "Bakit niyo ako iniwan?" Tanong niya, ngunit ang boses niya ay hindi na katulad ng dati. Malamlam, parang pinipilit lamang magsalita. "Andrea, hindi ka namin iniwan," sagot ni Patrick. "Nawala ka." Ngunit hindi sumagot si Andrea. Sa halip, ngumiti siya. At doon ko napansin ang hindi tama. Ang ngiti niya ay masyadong malaki, masyadong pilit, na parang hinahatak ang mga labi niya nang hindi nakikitang puwersa. Bigla siyang tumigil at tumingin ng diretso sa amin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng buhay ay parang walang kaluluwa. "Dapat hindi na kayo pumunta dito," sabi niya, ngunit parang hindi galing sa kanya ang boses. "Hindi kayo makakalis ng buhay." Agad siyang tumakbo palapit sa amin. Napasigaw si Patrick habang hinila niya kami palayo. Tumakbo kaming muli sa dilim. Ngunit naririnig ko pa rin ang malalakas na yabag ni Andrea sa likuran namin. Parang hindi siya napapagod. Huminto kami sa gilid ng isang bangin. Napakadilim ng paligid at ang tanging liwanag ay mula sa lampara ni Miguel na mahina na rin. "Hindi na natin kaya to," sabi ni Patrick, halos maiyak na. "Hindi na tayo makakalabas dito. Huwag kang sumuko," sigaw ni Miguel, ngunit halata ang takot sa boses niya. Habang nag-uusap sila, napansin ko ang mga mukha. Sa dilim, sa pagitan ng mga puno, may nakikita akong gumagalaw. Mga mukha na nakangiti. Hindi sila ordinaryong tao. Ang kanilang mga mata ay itim at ang kanilang mga ngiti ay parang naglalarawan ng masamang intensyon. "Miguel," bulong ko habang itinuturo ang mga mukha. Nang makita niya ito, natulala rin siya. Ano yan?" tanong niya, dahan-dahang umatras. Maya-maya, narinig namin ang paghinga mula sa paligid. Hindi ko alam kung saan ito nanggagaling, pero pinalilibutan kami nito. "Umalis na tayo dito!" sigaw ko, sabay hawak sa kamay ni Miguel at Patrick. Tumakbo kami kahit hindi namin alam ang patutunguhan. Ngunit ang mga mukha ay patuloy na sumusunod, nakasilip sa pagitan ng mga puno, palapit ng palapit. Tila walang katapusan ang pagtakbo namin. Ramdam ko ang pangangalay ng mga binti ko, pero hindi ko kayang huminto. Ang takot na dulot ng mga mukha sa dilim, ang boses ni Andrea na umaalingaw-ngaw pa rin sa isipan ko, at ang hindi maipaliwanag na presensya sa paligid ay nagudyok sa akin na magpatuloy. Sa wakas, tumigil kami sa isang lugar na tila kakaiba sa lahat ng dinaanan namin. Sa harap namin ay isang arko na yari sa tila kumikislap na bato. Ang mga ukit sa arko ay hindi ko maintindihan. Mga simbolo na parang hindi galing sa mundo namin. Sa kabila ng arko, nakita namin ang isang lugar na napakaganda pero nakakatakot din. Ang lupa ay parang gawa sa salamin na nagre-reflect ng liwanag kahit walang araw.
Ang mga gusali ay mataas, yari sa tila purong ginto at kristal na nagpapakaslap sa bawat sulok ng lungsod. Pero walang kahit isang tao. Walang ingay, walang galaw. Para bang ang lugar na ito ay naghihintay lang. Ito na ba ang biringan? Tanong ni Miguel, halos bulong na lang. Mukhang ito nga, sagot ni Patrick. Pero ang boses niya ay puno ng takot. Pero bakit parang walang tao? Lumapit kami ng dahan-dahan. Pinilit naming maging maingat. Habang naglalakad, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Parang may pumipigil sa akin. Pero may kakaibang pwersa na humihila rin na ituloy ang pagpasok. Habang papalapit kami sa gitna ng lungsod, biglang nawala ang lamig ng hangin. Napalitan ito ng isang masakit na init. Pero hindi galing sa araw. Parang nagmumula sa lupa mismo. Sa gitna ng lungsod, may isang malaking istruktura na parang templo. Ang tuktok nito ay may malaking simbolo na kumikislap, na katulad ng mga nakita namin sa kubo. Doon tayo pumunta, sabi ni Miguel, tinuturo ang templo. Sigurado ka ba? Tanong ko, nanginginig ang boses. Miguel, baka ito na yung katapusan natin. Hindi na tama to. Hindi siya sumagot. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglalakad. Kaya wala kaming magawa kundi sundan siya. Pagpasok namin sa loob ng templo, lalong naging mas kakaiba ang paligid. Ang sahig ay yari sa itim na marmol at ang dingding ay puno ng mga ukit ng mga tao na parang umiiyak o sumisigaw. Ang lahat ay tila buhay. Ang mga ukit na ito ay parang gumagalaw sa gilid ng paningin ko. Pero kapag tinitignan ko, nananatili silang nakapako. Sa gitna ng templo, may nakita kaming isang altar na yari sa tila pulang bato. Sa ibabaw nito ay may isang malaking libro na nakabukas. Ang mga pahina nito ay puno ng mga simbolo. At habang tinititigan ko ito, naramdaman kong parang gumagalaw ang mga salita. Huwag na nating galawin yan, sabi ni Patrick, na halatang nanginginig sa takot. Ngunit biglang lumapit si Miguel sa libro. Miguel, ano ba? Anong ginagawa mo? Tanong ko, pilit siyang pinipigilan. Hindi niyo ba nararamdaman? Tanong niya, nakatitig sa libro. Parang tinatawag tayo nito. Miguel, wag! Sigaw ko, ngunit huli na. Hinawakan ni Miguel ang libro. Pagkagising ng kanyang kamay sa pahina, biglang yumanig ang buong templo. Bumukas ang sahig at mula rito ay may tumalsik na itim na usok na tila may buhay. Ang usok ay gumalaw sa paligid, paikot sa amin, at bumuo ng isang malaking hugis. Isang tao, ngunit masyadong mataas at ang anyo nito ay hindi maaaninag. Sino kayo? Boses na napakalalim na parang tumatago sa pandinig ko. Hindi kami makasagot. Ang buong katawan ko ay parang nanigas sa takot. Mga bisita na naman. Sabi ng nilalang, ang tono ay parang naiinis. Lagi gusto malaman ang sikreto ng pilingan. Pero wala ni isa ang nakakabalik ng buwan. Biglang nagsalita si Patrick. Pasensya na po. Hindi namin gustong gambalain kayo. Gusto lang namin umalis dito. Ang nilalang ay ngumiti. Isang nakakatakot na ngiti na nagpapakita ng matutulis ng ngipin. Umalis? Sabi nito at natawa ng malakas. Wala nang alisan. Dito na kayo. Mananatili.
Biglang naglaho ang nilalang. Ngunit ang itim na usok ay lumapit sa amin. Naramdaman ko ang malamig na dampi nito sa balat ko. At parang hinihila nito ang lakas ko. "Takbo!" Sigaw ko. Hinila sina Patrick at Miguel palabas ng templo. Paglabas namin, napansin namin ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang lungsod, na dati ay maliwanag at tila kumikislap, ay unti-unting nagdidilim. Ang mga gusali ay parang natutunaw at ang sahig ay nagiging itim na parang tinta. "Anong nangyayari?" Sigaw ni Patrick. "Bumagsak na ang lungsod," sabi ni Miguel na halatang nasisiraan na ng loob. "Di na tayo makakaalis." Habang tumatakbo kami, napansin kong nagbabago ang anino namin sa sahig. Ang mga anino namin ay hindi na gumagalaw ayon sa kilos namin. Sa halip, parang may sariling buhay ang mga ito. Humihiwalay sa amin at naglalakad papunta sa ibang direksyon. "Samantha, tingnan mo ang anino mo!" Sigaw ni Patrick. Lumingon ako at doon ko nakita ang anino ko na tumayo ng diretsyo. Parang naging sarili nitong nilalang. Ang ulo nito ay bumaling sa akin at tila ngumiti ito bago tumakbo papunta sa templo. "Umalis na tayo dito!" Sigaw ni Miguel. Hinila kami palayo. Habang tumatakbo, naramdaman ko ang paligid na parang nilalaman kami ng dilim. Ang lungsod ng Biringan na minsang napakaganda ay naging isang bangungot. At ang mas nakakatakot, alam kong hindi pa ito tapos. Patuloy kaming tumatakbo sa gitna ng dilim. Habol ang aming hininga at mga puso naming tila sasabog na sa kaba. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ngunit ang tanging layunin ko ay makalayo sa lugar na ito. Ang bawat sulok ng kagubatan ay tila humihinga. Ang bawat puno ay parang nagmamasid at ang bawat anino ay nagiging bahagi ng isang mas malaking masamang plano. Narating namin ang isang makitid na daan, puno ng putik at tinik. "Dito na tayo dumaan kanina, di ba?" Tanong ni Patrick. Nanginginig ang boses. "Di ako sigurado," sagot ni Miguel. "Pero wala na tayong ibang pupuntahan." Habang naglalakad kami, mas naging maliwanag ang paligid. Hindi ito liwanag ng araw. Ang liwanag ay galing sa mga mata ng hindi mabilang na mga nilalang na nasa gilid ng daan. Hindi sila gumagalaw. Ngunit ang kanilang mga mata ay tila sinusundan ang bawat kilos namin. "Wala ba kayong nararamdaman?" Tanong ko. Hawak-hawak ang braso ni Miguel. Parang mas dumarami yung nakatingin." "Tahimik lang kayo," sabi niya. Pero halata ang kaba sa kanyang boses. Sa bawat hakbang, naramdaman kong lumalayo kami hindi sa peligro, kundi sa realidad. Ang daan ay tila hindi na bahagi ng mundong kilala ko. Ang hangin ay puno ng mabahong amoy at ang lupa ay nagiging mas malambot. Parang may mga kamay na umaabot mula sa ilalim. Biglang narinig namin ang isang mabagal na pagtawa mula sa likuran. "Narinig niyo ba yun?" Tanong ni Patrick. Halos hindi na makalakad sa takot. "Takbo!" Sagot ko. Hinila sila ng mas mabilis. Ngunit hindi mahalaga kung gaano kami kabilis tumakbo. Ang daan ay parang paikot-ikot lang. Hindi kami nakakalayo. Pagkatapos ng ilang minuto, narating namin ang isang clearing. Akala ko
Sa wakas ay ligtas na kami. Pero nang tumingin ako sa paligid, nakita ko ang kabuuan ng lungsod ng Biringan. Ang magagarang gusali na nakita namin kanina ay tuluyang natunaw. At sa lugar ng mga ito ay tanging mga malalaking hukay ang natira. Ang lupa ay nabiyak at mula rito tumutulo ang itim na likido na amoy bulok at dugo. Ang langit ay hindi na lang madilim. Kulay pula ito at ang mga ulap ay gumagalaw na parang may buhay. Sa gitna ng lugar, nakita namin ang isang figura. Isang babae, nakatalikod, ngunit alam kong siya yun. "Andrea!" Sigaw ko. Ngunit nang humarap siya, napansin kong hindi na siya si Andrea. Ang katawan niya ay payat na payat, parang kinain na ng dilim. At ang mukha niya ay nagbabago-bago. Mula sa mukha ni Andrea, naging sa akin, kay Miguel at kay Patrick. Walang makakalabas ng buong. Sabi niya sa isang boses na parang pinagsama-sama ang libo-libong kaluluwa. Muli kaming tumakbo, ngunit ang lupa ay nagsimulang bumuka. Ang bawat direksyon ay naging isang bitag at ang paligid ay parang hinila kami pabalik sa lungsod. Si Miguel ang unang bumitaw. "Di na tayo makakatakas," sabi niya. "Kailangan nating labanan to." "Anong pinagsasabi mo?" Sigaw ko, halos himatayin sa takot. "Walang laban dito. Wala tayong kaya." Ngunit bago pa namin siya mapigilan, tumakbo siya pabalik sa lugar kung saan naroon ang figura ni Andrea. Sigaw siya ng sigaw, ngunit ang boses niya ay natabunan ng isang nakakatakot na halakhak na nagmula sa buong paligid. Ako at si Patrick na lang ang natira. Pareho kaming umiiyak, nanginginig at halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit sa huling pagkakataon, nagdesisyon kami na sundan ang liwanag na nakita namin sa di kalayuan. Isang bukas na daan na tila nagbibigay ng pag-asa. Habang tumatakbo kami papunta roon, naramdaman ko ang bigat ng isang kamay sa balikat ko. Napalingon ako at nakita ko si Andrea. Nakangiti, ngunit ang mukha niya ay tila natutunaw, na parang ang balat niya ay tinanggal ng dahan-dahan. "Huwag kang umalis, Samantha," bulong niya, ngunit hindi ko na siya sinagot. Nakita kong si Patrick ay nauna ng tumakbo, kaya sumunod ako. Ngunit habang papalapit kami sa daan, biglang naglaho ang liwanag. Napalibutan kami ng itim na usok na parang hinihila kami pabalik. Sa huling sandali, naramdaman ko ang lupa na bumigay sa ilalim ko. At doon, ako ay tuluyang nahulog. Nagising ako sa liwanag ng araw. Nakita ko ang sarili ko na nakahiga sa isang gilid ng kalsada, malapit sa kagubatan. Wala na si Patrick, si Miguel o si Andrea. Sinubukan kong bumalik sa barangay upang humingi ng tulong. Ngunit nang makarating ako roon, ang mga tao ay nagkakagulo. Lumapit ang isang matandang lalaki sa akin. "Ikaw ba ang batang hinahanap namin?" Tanong niya. "Hinahanap po? Ano pong nangyari?" Tanong ko. "3 araw kang nawawala," sagot niya. "Akala namin nadala ka na ng Biringan." Hindi ko alam kung anong isasagot. Ang nangyari ba sa amin ay totoo? Asa na sila Miguel at Patrick? Sa sulok ng mata ko, parang may nakita akong anino sa gilid ng kagubatan. Isang figura na nakatayo, nakangiti at mahigpit na kumakaway. Paglingon ko, wala na ito. Ngunit ang malamig na hangin na dumampi sa akin ay nagpaalala
na ang biringan ay hindi lang alamat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan ang lahat ng nangyari. Walang nakakaalam kung ano talaga ang biringan. Isang lungsod ng kababalaghan o isang bitag ng kasamaan. Ang mga mukha ni na Miguel, Patrick, Andrea ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Lalo na ang kanilang mga sigaw na huling narinig ko bago sila tuluyang mawala. Minsan, sa gitna ng gabi, naririnig ko ang boses ni Andrea. Malamlam, mahina, ngunit malinaw. Samantha, bumalik ka. Hindi ko ito sinabi kahit kanino. Pero minsan, habang naglalakad ako sa kalye, nararamdaman ko ang mabigat ng tingin ng kung sino man o kung ano man ang sumunod sa akin mula sa kagubatan. At sa bawat anino ng sulok ng mata ko, sa bawat malamig na dampi ng hangin sa aking balat, alam kong hindi pa rin ako ligtas. Ang Biringan City ay hindi nawawala. Naghihintay lang ito. Naghahanap ng susunod ng mga biktima. At alam ko, isang araw, babalikan nito ang kinuha mula sa akin. At baka, ako na ang susunod na hindi makalabas ng buhay. Sa dilim ng gabi, sa pagitan ng mga puno at anino, may naririnig akong bumubulong. Kamusta po kayo? Ako po si Ma'am Luna. Isa po akong bagong YouTube narrator at isang malaking bagay po ang simple pong pag-like at pag-subscribe ninyo sa channel ko upang magtuloy-tuloy po ang pag-upload ng mga bagong kwento natin. Maraming salamat po.